Akala mo ba ang makahiya ay isa lamang damong ligaw na kusang tumitiklop kapag hinawakan? Paano kung sabihin ko sa'yo na ang simpleng halamang ito ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na panggagamot at maaring makatulong sa iba't ibang karamdaman? Pero sandali, hindi lahat ng nakikita mo sa social media tungkol sa makahiya ay totoo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga posibleng benepisyo ng makahiya, ang tamang paraan ng paggamit ito, at ang mga paalala bago mo ito subukan. Kaya siguraduhing panuurin hanggang dulo. Ano ang makahiya? Ang makahiya o Mimosa pudica ay isang maliit na halamang madaling makilala dahil sa kakaiba nitong katangian. Kapag hinawakan mo ang mga dahon nito, kusa itong tumitiklop. Sa Pilipinas, matagal na itong ginagamit bilang halamang gamot sa ilang komunidad. Ang iba't ibang bahagi nito tulad ng dahon, ugat at tangkay ay ginagamit sa tradisyonal na paraan. Naglalaman ito ng mga natural na compound tulad ng flavonoids, tannins, alkaloids at antioxidants na pinag-aaralan dahil sa kanilang posibleng benepisyo sa kalusugan. 7 posibleng benepisyo ng makahiya isa, maaring makatulong sa sugat. Sa tradisyonal na paggamit, dinudurog ang sariwang dahon at ipinapatong sa maliliit na sugat upang makatulong sa paglilinis nito. Gayunman, hindi ito kapalit ng wastong paglilinis at medical na pangangalaga, lalo na kung malalim ang sugat. 2. Maaring makatulong sa pagtatae. Isa sa mga pinakakilalang gamit ng makahiya ay bilang tsaa para sa banayad na pagtatae. Ang tannins nito ay maaring makatulong sa pagpapatigas ng dumi. Ngunit kung may dugo sa dumi o matinding dehydration, agad na magpatingin sa doktor. 3. May antioxidant properties. Ang antioxidants ay tumutulong na protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Bagamat may mga pag-aaral sa laboratorio tungkol dito, kailangan pa ng mas maraming pag-aaral sa tao upang makumpirma ang lawak ng benepisyo. 4. Maaring makatulong sa pamamaga. Sa ilang pag-aaral sa hayop, nakita ang posibleng anti-inflammatory effects ng makahiya. Hindi pa ito sapat na ebidensya upang gamitin bilang pangunahing lunas sa mga inflammatory disease. 5. Tradisyonal na ginagamit para sa pananakit. May ilang gumagamit ng pinakuluang makahiya upang makatulong sa banayad na pananakit ng katawan. Ngunit iba-iba ang epekto nito sa bawat tao. 6. Maaring magkaroon ng antimicrobial properties. May laboratory studies na nagpapakita na maaring makatulong itong pigilan ang paglaki ng ilang bakterya. Hindi ito nangangahulugang maaari na itong ipalit sa antibiotics na inireseta ng doktor. 7. Maaring makatulong sa pagpapakalma. Sa ilang tradisyonal na gamit, iniinom ang tsaa ng makahiya upang makatulong sa pagpapahinga. Gayunpaman, limitado pa rin ang matibay na ebidensyang klinikal para rito. Paano gamitin ang makahiya? Para gawing tsaa. Una, pumili lamang ng malinis at sariwang dahon ng makahiya. Hugasan itong mabuti sa umaagos na tubig. Magpakulo ng 2 tasa ng tubig. Ilagay ang isang maliit na dakot ng dahon. Pakuluan sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Salain bago inumin. Karaniwang iniinom ito ng paunti-unti lamang at hindi araw-araw sa mahabang panahon. Para sa panglabas na paggamit, hugasan ang mga dahon. Durugin hanggang lumabas ang katas. Ipahid lamang sa malinis at maliit na sugat o kagat ng insekto. Kapag nagkaroon ng pangangati, pamumula o allergy, itigil agad ang paggamit. Mahahalagang paalala, hindi lahat ay maaring gumamit ng makahiya. Iwasan ito kung ikaw ay buntis o nagpapasuso maliban kung may payo ng doktor. Kung umiinom ka ng maintenance medicine, lalo na para sa diabetes, alta presyon o blood thinners, kumonsulta muna sa healthcare professional. Ang halamang gamot ay maaring makatulong bilang suporta, ngunit hindi dapat ipalit sa wastong gamutan. Maraming halamang gamot ang matagal ng bahagi ng ating kultura, ngunit ang pinakamahalagang gamot ay tamang kaalaman. Kung may seryoso o paulit-ulit na sintomas, huwag umasa lamang sa halamang gamot. Magpatingin pa rin sa lisensyadong healthcare professional.
Kung may natutunan ka sa video na ito, pindutin ang like, i-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan upang mas marami ang magkaroon ng tamang impormasyon tungkol sa makahiya. At kung gusto mo pa ng mga video tungkol sa ligtas at wastong paggamit ng halamang gamot, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod nating video.